Good morning po sa lahat. Praise the Lord po. Parang di po ako nagpahinga, no? Praise the Lord po. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We praise you. We glorify you. Salamat po, O God, sa inyong kabutihan at katapatan sa aming po mga buhay. And as we meditate on your word this morning, may you continue to be glorified in our midst at patuloy pong mangusap sa puso ng bawat makikinig. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen. Amen po. Parang tag-ulan na po. So medyo makulimlim na po at sana ay humangin-hangin naman po ng kaunti. Ayan. Praise the Lord po. Praise the Lord po dahil ako po ay 4 weeks postpartum. Pero nandito na po ako. At praise the Lord po because I will be sharing God's goodness in my life and nawa ay patuloy po itong maging encouragement sa lahat po ng nag-aantay ng pangako ng Panginoon. Meron po isang kwento. Meron po isang preacher at meron po nag-message sa kanya na kaibigan. Sabi nung kaibigan niya ay, yung anak ng kaibigan niya ay sentenced to serve sa juvenile detention. So, in short, siya po ay bata pero siya ay makukulong, yung kanyang anak. Pero sabi niya, ang message niya doon sa preacher ay, God has ever been faithful to us. And through this period of the spirit of Cain. Maski na nagre-rebelde yung kanyang anak, ay tinawag pa rin po niyang faithful ang Panginoon. Sabi niya, baka naman kasi bumalik ang anak ko bilang prodigal son, katulad ng isang prodigal son, siya ay magbabalik. So bagamat po siya ay nagdaraan sa family crisis or heartbreaking crisis, ay nasabi pa rin po niya na faithful po ang Panginoon sa kanyang buhay. At talaga naman po makikita natin ang faithfulness ng Panginoon sa ating buhay kapag tayo ay dumaraan sa crisis or tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Marami po kasing beses, we forget the Lord pagka tayo ay masaya, pagka tayo po ay may mga magagandang experiences. Usually, si Lord yung last na ating naaalala. Si Lord po yung last na naaalala natin pag tayo ay merong mga katagumpayan. Pero pag tayo po ay nasa sitwasyon kung saan tayo po ay may pagsubok, wala po tayo ibang matawagan kundi ang Panginoon. Masarap pong sabihin, madaling sabihin that we trust God pag tayo po ay naroon sa madaling sitwasyon. Pagka tayo po ay nakakabayad ng bills, pagka tayo po ay na-promote sa trabaho, pag naayon po yung ating mga buhay, o maganda yung takbo ng ating buhay, masarap sabihin, ay, grabe, I trust in the Lord ka lang, kapatid, etc. Pero, matitest po ang phrase na I trust in the Lord pag tayo po ay dumaraan sa dark clouds, pag tayo po ay dumadaan sa sakit, karamdaman, pag tayo ay, kukulangin yata ang aking bill para sa buwan na ito. So, doon po matitest yung sasabihin natin, do we really trust God? So, sa buhay po ng tao, hindi po kasi natin masasabi kailan po tayo nasa kasaganaan at kailan po tayo dadaan sa Negev o sa dry land. So, ang ating pong verse this morning is found in Deuteronomy chapter 7 and verse 9. Sabi po, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commands. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, nakapaloob po dito sa talatang ito that
The Lord, our God, is a faithful God because He keeps His covenant. He keeps His promises. And nais ko po ibahagi this morning yung katapatan po ng Lord sa aking buhay. Dahil hindi din po biro dumaan ng 9 months ng pagbubuntis. Alam po yan ng mga kananay. Hindi po yan madali. At hindi rin po biro ang mga anak. Alam din po yan ng mga kananay. So, whether ikaw ay nag-deliver ng normal or ikaw ay cesarean, ay parehas po yan. Hindi po natin masusukat yung, ay, mas mahirap ang ganito. Parehas po yan. At parehas pong mahirap na pagdaanan ang 9 months na pregnancy. Pero, pinanghawakan ko po ang mga dinideclare po natin at lahat ng mga salita ng Diyos na nailagay sa aking puso. At ito pong nagdaan na 9 months, natatandaan niyo po yung preaching ko last year, ito po yung paglalagay ng Word of God sa puso natin. At ito po, application na po pala ito sa aking buhay. Dahil doon matetest na, so paano mo i-apply lahat ng nilagay mo sa puso mo na Word of God. And sa totoo lang po, ito pong third pregnancy ko kay Baby Seth, ito po yung pinaka-challenging at ito po yung siguro pinaka-mahirap. Dahil po, pag nag-age ang tao, tumataas din po yung risk. Sabi po, pag 35 years old and above, malalaman niyo po tuloy ang aking edad. 35 years old and above ay considered na po as high risk o pag sinabi po kasing high risk ay madami pong pwedeng complications na pwedeng mag-arise habang pregnancy at panganganak. And isa pa pong high risk para sa akin is, this is my third cesarean section na aking i-undergo. So hindi po biro na mahiwa ng paulit-ulit sa same site. Diba? Dahil may sinasabi po sila na ninipis at ninipis yung part kung saan ka ooperahan ulit. So, medyo nakakakaba din po yung pagdaan doon sa third pregnancy na cesarean section. And dito po sa third pregnancy ko, dito po ako nakaranas ng morning sickness. Tinatawag po namin ni Ate Mitch, all day sickness kasi hindi po siya morning. All day po pala yung sickness. So, nung kay Lali po kasi and kay Tepin, di po masyado, parang konti lang, ganon. Pero dito po kay Baby Seth, kada gabi po, parang nasusuka ako, parang buong araw, parang naduduwal yung feeling ko. So, napakahirap po dahil never ko pa po itong naranasan. Pero yung trial po ay dumating dahil po sabay po kami ni King. Last year po, kasi po last year pa po ako buntis. Around November yung morning sickness ko. Ito po yung kasagsagan noong pagkakasakit po ni Brother King. Ito din po yung, siya din po ay nagsusuka. So siya din po yung naduduwal. So sabay po kami. So yun po yung crisis namin dahil we have to take care of our 2 children, and at the same time, masama parehas po yung aming pakiramdam. Last year po ito. Kaya po, surprise po yung aking pregnancy because hindi po namin siya in-expect. Kumbaga, dumating po siya at a very unexpected time. Kaya, tinanong ko din po si Lord, sabi ko, bakit? Lord, hindi ko po alam ang purpose ninyo, bakit po siya ngayon na-surprise kung kailan meron po sakit si King at hindi pa po siya magaling during that time. So, ayun po, palitan po kami kung sinong pupunta sa CR. Minsan nakahiga po kaming dalawa, naglalaro lang po yung dalawang bata. Kaya dito po natin, dun po sa mga karanasang ito, masasabi natin kung talaga nga pong faithful ang Panginoon. As Moses declared, dito po si Deuteronomy, He is the faithful God. Yung Marine Corps po, yung mga, di ba po yung mga Army, Navy, so Marine,
Meron po silang mga tagline or meron po silang mga motto. Ganon din po sa PNP, hindi ko na po na-search yung kanilang mga sari-sariling motto. Pero ang Marine Corps po, ang kanilang motto is Semper Fidelis, or shortened to Semper Fi. At ang ibig sabihin po niyan is always faithful. And that is the title of our message for this morning, Semper Fi. Because our God is always faithful. Tanong po, ilang tao po ang kakilala nyo na pag sinabi nilang isang bagay, gagawin nila? Halimbawa, sinabi ni Ate Jean, darating ako ng 8:00 ng umaga. Alam natin, dahil si Ate Jean yan, darating po talaga yan ng 8:00. Pero, specific pa po natin, ilang tao po yung kilala natin? Sipin niyo po, sa mga barkada niyo, ilan po yung pag sinabi niya? Hindi lang po sa oras, pero yung salita niya. Pag sinabi niya yon, gagawin niya. Sa time po, di natin sure. Ilan tao po yung kakilala naman natin na pag sinabi niya, gagawin niya, walang palya. As in. Parang maasahan mo siya, lagi. Pag sinabi niya, pag si Ate Sai, nasa likod siya. Pag si Ate Sai nagsabi niya, gagawin niya yan talaga. Pag sinabi niya, magpa-practice kami ng sayaw. Pag sinabi, magre-record kami ng sayaw sa linggo, hindi yan papalya. Hindi po yan mag-iba na schedule kasi na po sa kanya yun, naka-record na po sa kanya isip na ito, sasayaw kami ngayon. Specify pa po natin. Ilan po yung kakilala nating tuwing sasabihin nila, gagawin nila, walang palya, kahit anong mangyari, umulan, bumagyo, may magbago ng mood, may circumstances na nangyari, gagawin pa rin niya yun. Siguro po magna-narrow down na po at syempre po baka depende na po ang ating sagot. Meron po siguro tayong mga taong kilala natin na talagang you have my word, paninindigan ko ang aking sinabi. Katulad po si Pastora, pag sinabi po niyang ganito, gagawin niya po talaga yon. Pag may sinabi si Pastora sa mga bata, dati sa mga estudyante ng spring, talagang gagawin niya yon. Si Pastora Shell, ganyan din po. Pag sinabi niya, gagawin din po niya. Halimbawa po, si Tepi po kasi, tsaka si Lali. Specifically po si Tepi, mahilig po siyang gumawa ng schedule. Si Pastora Shell po nakapansin yan. Gagawa po siya ng schedule. Sasabihin po niya, Mommy, tomorrow we will bike in the morning and then we will sleep after we eat. And then after we sleep in the afternoon, we will play downstairs. Ganun po siya gumawa ng schedule. Mahilig po siyang gumawa ng schedule. So sila po ni Pastora Shell, pag wala pong pasok si Tato nila, ay gumagawa po sila ng schedule. So si Tato, lagi po niyang tinutupad ang kanyang pangako doon sa dalawa. Katulad po kahapon, meron po pala silang usapan na may movie afternoon sila. So pagdating po namin ni Seth, ay nakapatay na po ang mga ilaw sa bahay at meron na po silang chips at nanonood na po sila ng movie. So after po noon, nag-bike po sila kasi yun po pala yung schedule nila kahapon. Pero may mga times po na hindi naman po ito natutupad ni Pastor Rochelle, ni Tato, dahil sa mga circumstances. Katulad natin, gustong-gusto man po nating tuparin yung ating mga pinangakong schedule, pagkikita, pagbabanding, pero sometimes, meron pong mga hindi sinasadyang pagkakataon na hindi po natin ito natutupad. Sometimes, dahil hindi umaayon sa ating mga circumstansya. Kaya po yung last qualification, na sino po ang kakilala natin na pag sinabi niya, gagawin niya, walang palya, anuman ang mangyari, ang makakagawa lang po nito ay kundi ang Diyos.
Because He alone is 100% faithful, 100% all the time. Because we live in a world full of broken promises. Kaya nga po may phrase na sumikat, di mo sure. Kasi nga, alam natin, minsan pag nangako yung ating mga kaibigan, pag nangako yung ating mga kakilala, hindi nga natin sure. Kasi hindi naman po natin mapagkakatiwalaan ang salita ng tao all the time. Dahil meron pong mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin mapipigilan. Halimbawa po, mga nanay, gustong-gusto natin nagpa-promise sa ating mga anak, pero sometimes, kahit gusto natin itong tuparin, hindi pa rin po natin talagang masabing 100% nagagawa natin. Sabi po in Numbers 23 and 19, Numbers 23:19, ating pong memory verse, sabi po ay, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? So alam natin, verse natin ito, that the Lord will never lie because He's not a man, He is God. John 17:3. Now this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ, whom You have sent. Pagsamasamahin po natin ang mga verses na ito mamaya. 1 Corinthians 1 and verse 9. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. 1 Corinthians 10 and verse 13. No temptation has overtake you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. And 1 John 1:9, ating po memory verse, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So kung pagsasama-samahin po natin ang mga verses na ito, it establishes God's faithfulness. At pinapakita po dito that God's faithfulness is not just a minor part of His character. But, this is who God really is. He is our faithful God. He keeps His word. Kasi kung hindi po natin siya matatawag na Diyos. Dahil siya lamang po ang Diyos na makakapagtupad ng lahat ng Kanyang pinangako. Napakarami po pong verses that points to the faithfulness of God. Lahat po ng mga promises na nababasa natin sa Bible, it's because He is a promise keeper, because He is faithful. At nakita ko po, nakita ko po ito specifically nung nagdaan po kami sa season na ito ng aming buhay. If God were not faithful, hindi po tayo masisave. Wala po tayong hope sa heaven. Hindi po tayo mapapatawad sa ating kasalanan kung ang Panginoon ay hindi tapat. So nasa Bible po ang napakarami pong katotohanan at salita na nagmumula sa Diyos. Isa pong word na nais kong i-share sa inyo ay ang Hebrew word na emet. Emet. So emet means, o yung kanya pong translation is stability, certainty, truth, trustworthiness, assurance, assured, establishment, faithful, right, sure, true, truly, verity. So dyan po nanggaling ang word na amen. Emet. Kaya pag sinabi po nating amen, we are really saying, pag sabi na amen, it is certain. Yes, it is absolutely truth. Sure na sure pag sinabi natin ang word na amen. Therefore, to say that God is true is the same as saying God is faithful. Parehas lang yun. Because we are certain
na ito ang character ni Lord, that He is faithful. Gagawin niya ito. Ang faithfulness ng Diyos ay dahil siya ay katotohanan. He is truth. So lahat, everything He does is certain. Kaya naman si Lord lamang ang 100% reliable, 100% sa lahat ng pagkakataon. Lahat nga po ng mga patalastas, lahat ng mga di ba wala mo sinasabing 100%. Pati po yung germs sa safeguard, 99.9 pa lang po yun. So may 0.1 pa po na pwedeng pumalya. Ganon din po sa mga procedures. Lagi po sinasabi, hindi siya 100%. Dahil ang 100% lang po, na sure tayo is God's faithfulness and God's truth. In the words of Louis Perry Schaeffer, he not only advances and confirms that which is true, but in faithfulness abides by His promises and executes every threat or warning He has made. So, syempre po, hindi lamang po yung promises ng Panginoon, but also, He will also do kung siya po ay nagbigay ng warning. Pag siya din po ay nagbigay ng judgment, hindi rin po niya ito sasabihin na panakot lamang, kundi He will do it. Pero si Lord nga po is slow to anger and abounding in love. Kaya po kung nagsabi siya ng warning, ine-extend po niya ang kanyang patience so that no one will perish. So God does not fail, He does not forget, He does not falter. So if He says it, He means it. Pwede nating i-stake ang ating buhay sa salita ng Diyos. Saan po natin mahahanap ang totoong words of God? So we find this in the Bible. Binigay po ang Bible sa atin dahil yan po ang salita ng Diyos. And our part is to read it. Our part is to study, is to meditate, i-memorize natin, nang mai-apply po natin ito sa ating sitwasyon. Word of God, the Word of God, we should build our life upon it. We are to love God, God's Word to the point na ito'y nananalaytay sa ating katawan. Parang dugo na nananalaytay sa iyong mga veins, nananalaytay ang salita ng Diyos sa iyong katawan, sa iyong pagkatao, sa iyong soul, sa iyong spirit. Sabi nga po, yung mensahe ng Panginoon sa atin this year is perfect beginning, pero sabi doon, speak grace. Grace, 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 grace upon grace. So sabi ni Pastora, speak grace upon your situation dahil ito ay may power. Speak grace, speak the word of God upon your life. Hingahan mo ng breath of God ang iyong situation. Sabi ni Pastora, hindi na nga tayo doon sa prayer. Sabi, inuutusan na natin ang mga bagay-bagay. Si Lord na ang nagsabi, there is power sa ating pong salita, sa kanyang word of God. All we have to do is to speak. Hindi na tayo makikiusap sa ating sitwasyon, but we are to speak the word of God in our situation. God says amen over every word He speaks. So, ibig sabihin, we can entrust God. We can trust the Bible. Dahil galing po ito lahat sa word ng Panginoon. 2020 po, di ba, sabi po ni Pastora, this is the decade of declaration. Kaya sabi, mag-declare ka, 2020 pa lang tinuturuan na po tayong mag-declare sa ating pong mga buhay ng Word of God. Kaya po simula po nung pregnancy ko pa lang kay Lali, doon po nag-start yung declaration. So doon po nag-start na mag-declare sa akin po, hindi lamang po sa aking katawan, but also kay Lali, kay Tepi, and now kay Seth. Kaya nga po masasabi ko that God is faithful in the midst of trials.
And gusto ko pong balikan yung kanina pong aking tinetestify. Yung sabi ko po na pagsusuka, ilang weeks lang naman po yun. Pero syempre po, yung ilang weeks po na yun, ay napakahirap pa rin pong pagdaanan nun. Parang 1.5 to 2 months po yung aking pong mga sintomas na ganun. Kasi po, declare po kami ng declare every night. The curse has been broken because we are the righteousness of God in Christ Jesus. Tapos lagi ko pa po dinedeclare, Lord, yung curse ng childbearing, curse ng pains, Lord, tinanggal mo na po ito kasi I am the righteousness of God in Christ Jesus. So pinangawakan ko po ito. So kung paano po naging tapat si Lord sa buhay ko nung nagbuntis po kay Lali, kay Tepi, sabi ko, Lord, higit po dapat ngayon kasi sabi niyo po, grace ang taong ito. So sa atin po, speak grace upon your situation. So if you are going through trials, sickness, then speak grace. Miski gabi-gabi po pa yan i-declare. Minsan po, gabi-gabi na nga po natin i-declare. Gabi-gabi pa rin po nating nalilimutan. Every Wednesday po natin i-declare ang Psalm 91, pero meron pa rin times that we are afraid or we fear the circumstances na dumarating sa ating buhay. Pero praise the Lord po dahil si Lord po ay faithful at habang ito po ay na-meditate natin sa ating buhay, ito po ay nangyayari sa ating buhay because God is faithful. And every promise will be kept. Tanong po, natandaan na po ba natin yung mga promises ng Panginoon? Do we even highlight the promises of God? Even sa Bible app lang, kung wala kang physical Bible ginagawan ba natin ng time para itago ang mga promises ng Panginoon sa ating buhay? Kasi nga po, kung babalikan po natin, yung mga seeds na yan. At ito po yung iha-harvest natin, yung mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. Sabi po in 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Ito po yung translation ng The Message o si Eugene Peterson doon sa verse. Whatever God says gets stamped with the yes of Jesus. So ang God the Father makes the promise, and God the Son, Jesus, siya nagsabi, Amen, stamp, yes, it is so. So God the Holy Spirit writes the promise sa Word of God and puts it in our hearts. So, all three persons, the Godhead, 3 in 1, unites in bringing the promises of God together. Kaya ano pa po ang dahilan para hindi po matupad ang promise na ibinigay sa atin ng Panginoon? Kaya pag sinabi natin, Amen, sure na yun. Na-stamp na yun sa heaven ni Jesus Christ. So if God says it, we can count on it because He is semper fi or always faithful. Basahin po natin yung verse sa Joshua 21 and verses 43 to 45. Ito po yung summary ng kanilang journey. So the Lord God gave Israel all the land He had sworn to give their forefathers, and they took possession of it and settled there. The Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their forefathers. Not one of their enemies withstood them. The Lord handed all their enemies over to them. Not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. So yun po yung pinaka-importante. Wala pong pinangako ang Diyos na hindi natupad
doon sa grupo ni Joshua, everyone was fulfilled. Pero kung babalikan po natin yung buong Joshua, God kept His promises but not quickly. It took them 7 years para po sila ay makapunta doon sa promised land. God kept His promises but not without a struggle because they had battles. Battles. Madami. Madami silang pinagdaanan na battles. God kept His promises not without some failure along the way. So mayroong mga nagkasala, mayroong mga sumuway sa Diyos. So mayroong mga nadisiplina ang Diyos. But what God said, He did. Ginawa ng Panginoon yun. Hindi natin alam kailan, gaano katagal. Sila, hindi din alam ni Joshua kailan mafulfill, but it did. Katulad din po nung preaching last Sunday o yung mga pinag-aaralan po natin about Abraham. Ang tagal-tagal din po nila naghintay ng promise. Why? Kasi nga meron nga ng may mga detours. Si Abraham. Dahil si Abraham po pala ay may mga, hindi rin po siya perpektong tao. Katulad po si King, yung testimony po niya, yung paggaling po niya, it took almost 3 years for the promise of God to be fulfilled. Pero meron na po kaming na-receive na promise. Pero hindi po siya kaagad-agad na pinag-pray siya 1 beses, gumaling na siya, pinag-pray siya nung kasama yung SAF, pinagaling na siya. Meron po palang pagdadaanan pa kasi may mga tinuturo nga po sa atin ang Panginoon. Katulad din po ng childbearing, hindi rin po siya, binigyan ka ng pangako, si Sarah binigyan pangako, eto na. Di pa po yung mga nanay, mag-aantay po sila ng 9 long months para po mayakap nila, mayakap ni Ate Mitch, si Baby Noah. Si Dr. Mars, mag-aantay pa po ng ilang months bago po niya mayakap ang kanya pong anak na pinakahihintay at pinananalangin. So, yung pagbubuntis po na 9 months, di ba po sabi ko po kanina, hindi po ito madali. And most especially yung panganganak, hindi rin po ito madali. Kaya nakakatuwa po si Lord. Binigyan po niya ako ng extraordinary strength during the time na kinakailangan ko po ng strength. Bagamat yun nga po, meron po akong nararamdaman, pero binigyan po ako ni Lord ng strength so that I can still take care of King. Kasi po nung time na yon last year hanggang mga January po, yun po yung may mga several trips pa po kami sa ER. Kasi po yung dehydrated siya, ganyan, medyo malaki na po yung tiyan ko. Uupo kami doon sa ER, upo ako sa ER mga ilang oras kasi nakaswero po si Brother King. Ako po talagang kinikredit ko kay Lord yung strength na yun dahil kung sa akin lang po, hindi ko po kaya yun na maupo doon at may masakit ang likod, masakit ang tiyan, masama pakiramdam, ay si Lord po ang nagbigay ng strength. So ito po yung word sa atin ng Lord this morning. Ano man po yung valley natin, yung Negev natin, God is still God and we can trust Him. Excuse me lang po. So mag-dwell po tayo sa mga pangako ng Panginoon. Ito po yung ginawa ko throughout my pregnancy, kaya pinalakas po ako ni Lord during my 2nd and 3rd trimester. Nung nawala na po yung aking pregnancy symptoms, ayun po, nakakasayaw na po kami ulit nila Ate Sai. So pinalakas po ako ng Panginoon, hindi lang po para makasayaw.
Pero, pinalakas po ako ng Panginoon dahil yun po yung pangako niya. Nakakapag-travel pa po ako sa work ko sa Fairview. Biruin niyo po 3 oras yun. Ta-travel po. Bagamat nahatid po ako ni Brother King during that time kasi ayaw na po niya akong mag-drive. Pero nakapagturo pa po ako buong araw. Tapos, nakakatuwa talaga si Lord kasi pag may hinihingi talaga tayo, bibigay niya talaga. So sabi ko, Lord, kailangan ko talaga ng extra strength. So binigyan talaga ako ng strength ni Lord. Sabi niya, sige, gusto mo ng extra strength? Sige, bibigyan kita ng new assignment. So binigyan po ako ng extra trabaho pa ni Lord sa 3rd trimester ko. Ito po kasing si Brother Matt. May nangangailangan ng music teacher, yung boss ko dati. Ikaw na lang, malapit lang kasi. So sabi ko, ang laki na ng tiyan ko, hindi na ako tatanggapin doon, tsaka parang gusto ko nang magpahinga lang. Hindi, try mo lang, sige na, kasi wala na daw talaga silang mahanap hindi ko na kaya, sabi niya. Hindi na ako tatanggapin doon, promise. Pag nakita nila yan, sasabihin agad nila, ba't papapasok? Kasi magiging liability pa nila ako doon. Try mo lang, sige na, pagbigyan mo na ako kasi umuon na po pala siya doon sa principal. Napapupuntahin niya ako. Umuon na po pala siya. Sige na, kasi sabi pupunta ka daw doon bukas. So, syempre po, dahil love na love ko po ang aking kakambal. Praise God. Ay, nagselos po si Kuya Sam. Siya po ang kakambal ni Pastor Rochelle. Umuo ako. Pero ang nasa isip ko po noon, sige, pagbibigyan ko lang tong si Matt. Sabi ko, pagbibigyan ko lang to dahil ang dami naman niyang kinukuhang pabor sa akin. Pag pinapasa ko yung mga estudyante ko, pag di ko kaya, kukuhanin niya kahit busy siya. So, punta po kami. So, pinakita ko po talaga doon. Laki yung tiyan ko. Talaga nagsuot po ako ng fit para makita nila na buntis ako at hindi ko itatago para alam nyo. Pagdating ko po doon, syempre po, bati-bati kay Matt, uy, yung sister mo pala, music teacher. So, are you gonna start na next week? So, sabi ko, okay po ba sa inyo? Kasi buntis po ako. Okay lang yun kasi hanggang June lang yung pasukan. Basta matapos mo na yung Kasi po, mga last week of May po ako mangangan. Okay lang yun. You can start na next week, pag-usapan na natin yung... So, pag-usapan na daw po namin yung offer nila. So, syempre po, sabi ko, hindi naman ako dinala ni Lord dito kung hindi niya ako bibigyan ng opportunity. So, tinanggap ko po. 3rd trimester na po yun kasi mga 29 weeks na po ako noon. So, malaki na po talaga yung tiyan ko. Tapos, extraordinary strength po yung binigay ng Panginoon sa akin dahil sa 4th floor po pala yung mga klase. So, nung pagdating, sabi ko, syempre, hindi naman po ako nagtanong agad. Alam naman po nilang buntis ako. So, sabi, Miss, yung natin, sa 4th floor yung music room natin. So, hindi ako makaano talaga. So, sabi ko, Lord, wala namang masakit sa akin. Sige, akyat panaog po ako noon. 4th floor, 3rd floor. May mga klase din po sa 2nd floor. So, yung layo po ng faculty from the classrooms to the faculty, parang yung clinic ni Ate Lark, papaakyat po dyan sa amin. So, malayo po. Kaya sabi ko, grabe yung strength na binibigay sa akin ni Lord dahil sabi ko, parang, makaakyat ako ng 4th floor, grabe. Minsan nga po yung mga co-teachers ko, Miss, are you okay? Okay naman ako, Miss. Dahan-dahan ka lang kasi layo nung 4th floor. Gusto ko nga po sabihin, laki-laki na nga po ng tiyan ko, dilagay niyo ako sa 4th floor. Pero yun nga po, pinangawakan ko po ang pangako ng Panginoon. Almost 2 months po yun, 4th floor po yung aking inaakyat panaog doon sa school. Bagamat hindi naman po everyday, parang 3 times a week lang po. Pero, grabe pong exercise yon.
Pero na 34th week, siguro po dahil natagtag na nga po ako doon kakalakad. Ayan po, parang nafe-feel ko na yung tiyan ko, parang, kasi po ang plan po namin ni King, 39 weeks po ako manganganak kasi may date po kaming pinili. Kasi yun po yung kagandahan ng CS. Pwede ka pong mamili ng date. May maganda po kaming napili ng 5-25-25 po sana. Kaso lang, sabi ko nga po kay King, kay Ate Mars, Ate, parang di na ako aabot sa 39. Kasi ang ano na nung tiyan ko, parang tigas-tigas na. So, nagpa-check up po ako dun sa aking OB. Sabi po nung OB ko, sige pa, ultrasound ka ng 36, then we'll decide if i-open ka na ng 38. So, 38 po yung isa naming naisip. 5, 15, 25. Yan po, by 5s pa rin po. Pero po nung 36 weeks, yung ultrasound ko po sabi, anipis na nito, sabi nung nag-ultrasound po. Manipis na daw po yung lining, so madami na pong mga nakakatakot na bagay doon kasi pwede matamaan yung baby pag binuksan, pwedeng mag-rupture, etc. So madami pong kaya nung nalaman po ng OB ko kung gaano siya kanipis, tsaka po nila Dr. Amar, sabi, ay, manganganak ka na ng 37 weeks. So, syempre po, ninervyos po ako. Ninervyos din po ako dahil alam ko po na may mga complications na pwedeng mag-arise, pwedeng mga mangyari. At nakita ko po na medyo worried din po yung aking OB, bagamat hindi po niya pinapakita, pero nararamdaman ko po doon sa kanyang mga words. But I stood on the promises of God. Sabi nga po niya, di ba, I will deliver you, you will honor me, I will uphold you with my righteous right hand. Sabi ko, Lord, I've been reciting Psalm 91 for 5 years na. Na-absorb na to ng katawang ko. So, nung time po na magbibili na po yung OB ng order, so nagbibigay na po siya ng instructions, tapos sabi po niya, magre-ready lang tayo ng 1 bag ng dugo, ha? Sabi ko, ay, bakit po? Ay, in case lang, huwag kang masyadong kabahan. Pero reserva lang, kasi baka madugo. Sabi ko, ano pong madugo? So, syempre po, natakot na po ako bilang patatakotin. Hindi, sabi niya, kasi nga, 3rd na to, so baka maging madugo. Plus, manipis nga yung lining ng uterus mo, so hindi ko naman po masyadong maintindihan. So, in short, sinasabi niya, na pwede. Sabi niya, pero hindi natin gagamitin yan. So, yung faith naman po ng aking OB, sabi ko, amen. Sabi ko, nga po, hindi po natin yan gagamitin. Sabi niya, reserva lang kasi mahirap naman na pagdating doon, tsaka tayo maghahagilap. So, kinakabahan na po ako nung papalapit yung mga araw. So sabi ko talaga kay Lord, Lord, pwede ko bang samantalahin yung grace? Binalikan ko po yung preaching. Binalikan ko po yung preaching ni Pastora at the start of the year. Sabi po ni Pastora, kung kailangan nyo ng grace, samantalahin nyo this year kasi marami. So I pray ako kay Lord talaga. Sabi ko, Lord, sasamantalahin ko, Lord, pahingi ng lahat ng grace na kailangan ko this year kasi kailangan ko po. Kasi sa totoo po talaga natatakot po ako. Kasi hindi ko po alam kung anong pwedeng mag-arise during my operation. Kasi takot po talaga ako. Actually po, kaya po medyo matagal na sundan si Seth. Ay, si Tepi. Ay, si Seth po ba susundan? Sorry po. Bunso na po ata si Seth. So, kaya po matagal kasi may trauma po ako doon sa mga previous deliveries ko dahil pag na-imagine ko lang po na hihiwain na naman po yung katawan ko. Napakahirap po noong feeling na gano'n. Nakakatrauma po, kaya doon sa mga kasama ko, mga kananay na CS, talagang alam po nila kung paano po yung trauma noong pagkaganak ng CS and after
yung recovery po. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, kunin ko lahat ng grace, hindi naman po mauubusan ng tao ang grace. So yun po yung sinabi ko sa Panginoon. So takot na takot po kasi alam ko po may risks. At syempre po, hindi naman po napigilan mag-search ng Google. So, syempre po, kung ano-ano po yung mga algorithm sa Facebook ko, yun po yung mga lumalabas. So, natatakot po talaga ako. Pero, the Lord has been faithful sa aking pong buhay. Siya po ay talagang napakabuti. Punong-puno po siya ng grace. Sinamahan po niya ako. Sabi ko, Lord, sinamahan mo ako. First pregnancy, second pregnancy, and now, this is our grace year, grace-filled year, grace upon grace year. At ito po ay aking i-claim. I-withdraw ko po lahat ng grace na available for me. So, napaka-faithful po ng Panginoon. Hindi lang po si Lord yung faithful. Binigyan din po niya ako ng 2 pinsan na faithful din po. Na sinamahan po ako from my first pregnancy. Kahit po yung schedule nila, minsan hindi din po alam. Pero dahil sinabi ko po, ate, mga anak ako ng gantong araw, blinak po nila yung schedule nila for me. Kaya po, ako po yung nagpapasalamat dahil binigyan po ako ni Lord ng mga kasama para hindi po ako matakot. Si Doc Mars and Doc Sarms was with me all throughout my pregnancies. Biruin niyo po ang nag-lead ng prayer, anesthesiologist. Nag-pray pa po kami sa loob ng OR bago po mag-start. And dalawa po yung prayer warriors ko sa loob ng room. Hindi lang po yun. Nag-lead pa po ng praise and worship si Doc Mars sa loob po ng OR. Meron po kami patugtog doon. Nagdala po ng Bluetooth si Doc Sarvi para po kami nagpe-praise and worship lamang po doon sa loob ng OR. Kaya sabi ni Ate Sarvi, hindi ka natutulog, ano? Kanta ka lang ng kanta. Sabi ko, hindi ako makatulog eh. So yun po, kaya I really felt the presence of God inside the operating room. Parang napakabilis lang po ng procedure dahil andun po ang Panginoon. And ayun po, hanggang pag-uwi ko po, napakabilis po nung recovery. Even the next day po, nakatayo na po ako agad. At nakalakad na po agad. Konting pain, may konting pain po, pero hindi ko po sasabihin na very painful to the point na talagang iiyak. Sasabihin ko lang po, painful. Pero hindi po siya sobrang painful. So, napaka-smooth po nung aking recovery. Bagamat tumaas din po yung blood pressure ko. Nangyari naman din po ito noong time ni Tepi, pero nagkumaling din naman po. Kaya isama niyo pa rin po ako sa panalangin na after 1 month ng medication ay mag-regulate na po yung aking blood pressure kasi tumataas po siya. So, I had to take amlodipine po for 1 month dahil para po mag-regulate po yung aking BP. Kasi nung first 5 days po, nagwa 160 po kasi yung BP ko tumataas po talaga. Pero nakita niyo po yung recovery ng Panginoon sa aking buhay. Week 3, last week po, nag-worship lead na ako. And ngayon po, nakakatayo na ako and wala na pong pain. Yung pain po ay pa-sulpot-sulpot. Pero yun nga po, katulad na sinasabi ko, hindi po siya para indahin ko. Wala na pong pain. Nakapag-drive na nga po ako nung isang araw. Nakapag-bangko na po kami nung isang araw. And here I am now, declaring the goodness of God. Why? Because it is the grace upon grace of God in my life. Kaya masasabi ko po, I can attest na yung sinabi ng Panginoon for BCC that this year is the perfect beginning and grace upon grace. Ito po ay totoo dahil ito ay naranasan ko. Sabi po in 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful and He will do it.
Sabi pa po sa Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. So kung ano po yung pinangako ng Panginoon sa atin, He will see us through. He will take us to the other side nang wala pong galos o kahit ano, ito po ay gagawin ng Panginoon. Alam po ng Panginoon, He knows what we are going through. Kung tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, He knows kung ano po ang ating pinagdadaanan. And sometimes He uses our trials para po tayo ay mag-grow. Diba? Sabi po in Romans 5:3 and 4, we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. He calls us to rejoice in our pain, di ba? And He invites us to submit to our Creator. Para po tayo mag-submit sa ating Creator, hinahayaan lang po ng Lord na tayo dumaan. Pero alam naman po natin na lahat ng Kanyang pinangako ay Kanyang tutuparin. Meron po isang batang lalaki, nagpapalipad po siya ng saranggola. Pero yung saranggola po, nagtago na dun sa mga clouds. So may napadaan pong lalaki, sabi, ginagawa mo? Papalipad po ng saranggola. Asa yung saranggola mo, nakikita mo ba? Hindi rin po. Paano mo nalaman na nandiyan pa yung saranggola mo? Ayan po, minsan po, may humihila po, may pressure po na humihila. Di alam ko po na andun po yung saranggola dahil nararamdaman ko po siya. So, ganun din po sa ating Panginoon. Minsan po yung feeling natin, parang, Lord, ang tagal ko ng pinagdadaanan ito, bakit hindi pa matapos-tapos? Kung kailan kita kailangan, parang di ko makita. Pero tulad nga po nung bata, just because you can't see Him, it doesn't mean that He is not there. So humawak po tayo sa Panginoon at mararamdaman po natin yung Kanyang presence. So let's hang on because sooner or later, mararamdaman po natin yung pressure na eto, the Lord is there. Babalik ako po, sabi ko po kanina, di ba? Lord, bakit po binigay nyo yung seed ngayon? Lord, iba po yung pinagpe-pray namin ng seed sa womb. Ako naman po ang nagka-seed. Kaka-pray po siguro, nakuha ko na yung mga seed sa womb. So sabi ko, Lord, bakit po? Ang dami pong nagnanalangin ng magka-baby. Ako naman po ang napasali. Pero kasi po, may panaginip po si Ate Mars and Ate Clarice na magkaiba. May baby nga daw po ako. So, di ba last year, ito po yung year of dreams and revelation. So, kinakabahan po talaga ako noon napanaginipan nila ako. At totoo nga na may bibigay na seed si Lord. So, sabi ko, Lord, bakit po dumating siya at unexpected time kung kailan po may sakit si King? At kung kailan po kami may trial, kasi nagkasakit po si King, so na-deplete din po kami financially kasi nga po, hindi na po kaya nung mga HMO niya yung mga dami ng pinapatest at dami ng mga gamot na iniinom din po niya last year. So 2025 po, dumating, and na-receive po natin yung mensahe ng Lord for BCC. At ito po yung perfect beginning. So, nung na-receive ko po yung message, nagrema po agad sa akin na ibinigay ni Lord si Seth because he is the symbol of the perfect beginning for us. Kasi di ba po ang baby is a symbol of a new life. Si King po, pinagaling po ni Lord this year. So, binigyan po niya kami ng new life. Si King po, binigyan niya ng new life. Ito po pala yung perfect beginning po namin ni King na magkakaroon na kami ng shift sa aming buhay. At si Seth po yung parang pangako ng Lord na ito po yung perfect beginning po namin. Yung name po ni Seth, yung third name po niya, ang dami po niya kasing pangalan. Yung Ruach, alam niyo po yung Ruach, na pag-aralan na po natin yan.
Ruach means breath, wind, spirit. At siya po yung sign ni Lord sa amin. Sa buong family po namin, hindi lang po sa Quintanar, but to the whole family. That the Lord is faithful in keeping His promises. At siya po yung may dala ng wind. The wind of fresh season and fresh beginning, perfect beginning para po sa amin. Dahil ang dami pong pagbabago na dumating sa amin this year. At si Seth po yung pagpapala na yon sa aming buhay. Hindi lamang po siya ang source of joy namin, ngunit siya po yung nagbigay ng pangako. O si Lord yung nagbigay sa amin ng pangako sa pamamagitan po ni Seth. So God is faithful. Every word He says is true. Every promise that He makes, He will keep. At lahat po ng ating mga pinagdadaanan has a purpose. So kung dumaan man po tayo sa mga sitwasyon, trust in the Lord. Magtiwala po tayo sa Diyos because hindi po niya tayo pababayaan. Kung paano po ang Panginoon ay naging faithful sa atin in the past, remember that Jesus is the same yesterday, today, and forever. So Jesus is semper fi, He is always faithful. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, for you are ever faithful. We can rely on you 100% all the time dahil ikaw po ay Diyos na tapat, you are truth. At ito po ang inyong character, O God. Maraming salamat po, Lord, because we know that you are a promise keeper. At lahat po ng ipinangako nyo sa inyong mga anak ay tutuparin nyo, O God. Panginoon, sa lahat po ng merong seeds of promise sa kanilang puso, ito man po ay paghingi ng lunas sa kanila pong karamdaman. Ito man po ay financial breakthrough. Ito man po ay shift sa career. Ito man po ay mending relationships. Ito man po ay healing from depression and anxiety. Lord, we keep these promises in our hearts knowing that we will harvest kung ano po ang inilagay niyo sa aming mga puso because you are faithful and you will always be faithful. At ano man po ang aming mga pinagdaraan ng Panginoon, salamat because you will use ang lahat ng ito para po sa inyong kaluwalhatian so that many people will know that you are the God who is always faithful. Maraming salamat po. We glorify you. We praise you. We bring back all the glory and honor to your name. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah.